ang eklesya ay i-registered lang sa langit. Alam mo kapatid, hindi naman yan kontra doon sa i-register mo sa lupa no? Ang iglesia ng mga panganay natatala sa langit. Yun ang nasa 12:23. Basahin natin kapatid na Daniel. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ang iglesyang nasa Biblia, natatala talaga sa langit yun. Alin ba ang natatala, kapatid, sa langit? Yung bang pangalan ng iglesia ang natatala sa langit? Hindi naman yun Ang natatala sa langit, yung mga pangalan ng mga taong nasa iglesia. Yun ang natatala, mga pangalan. Basahin natin ang Filipos 4:3. Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa inyo, tapat na kasama sa pagtulong, na inyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Ayun, ang mga pangalan ng mga lingkod ng Diyos sa iglesia, yun ang nakasulat sa langit. Pangalan ng mga taong nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi naman yung iglesia ang kailangan pangalanan sa langit. Sa lupa lang yung kailangan ng pangalan ng iglesia na irirehistro. Pero sa langit, ang nakatala ron yung pangalan ng mga tao. Nakaanib sa iglesia at mga taong lingkod ng Diyos, nakatalayon ang tawag sa talaan, aklat ng buhay. Basahin natin ang Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ayun, may tinatawag sa langit na aklat ng buhay. Nakatala ron yung pangalan mo, nakatala rin yung mga ginagawa mo. Ayun, doon ngayon ibabase yung paghatol pagdating ng wisyo final o ng huling paghuhukom, kapatid. Kaya ang nakatala sa langit, hindi yung iglesia, kundi yung pangalan ng mga taong miyembro ng iglesia. Yun ang dapat nating makita. Ngayon, dito naman sa lupa, kung halimbawa, i-register mo, hindi naman labag sa Diyos Basahin natin ang Lucas 2:1. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya, na kasalukuyang kagampan. Yung mag-asawang kinikilalang magulang ng Panginoong Hesus, nagpatala nung mag-utos si Augusto Cesar ng talaang mamamayan. Hindi, walang masamang magpatala, di ba? Kung ang sasabihin mo, ang iglesyang totoo nakatala sa langit, tama, nakatala sa langit ang pangalan ng mga taong nasa iglesia. Masama ba namang magpatala sa lupa? Hindi naman si Maria at si Jose nagpatala sa census kaya walang contradiction doon, kapatid. Sana naunawaan.